Hi guys, ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga napaka-successful na mga tao sa buong mundo na akala ba natin ay wala silang pinagdaan ng mga pagsubok o hirap. Siyempre din naman natin alam na dumaan naman lahat sila sa mga tinatawag na greatest failure. Bago nila na perfect o nakamit ang mga nais nilang gawin sa buhay, mga pangarap na buhay. At tulad din natin na kailangan din natin huwag sumuko upang marating ito. Kung kaya't ano man ang kalagayan natin ngayon sa buhay, ano man ang ating ginagawa, huwag natin isipin na tayo sumuko o mag-give up o sumuko na huwag natin na gawin ipagpatuloy. Ngunit bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna ipakilala sa inyo ang aking channel. At kailangan natin lang ang kaunting tiyaga at paghihintay ang isang tamang panahon na kung kailan natin ito makakamit na tinatawag na success o tagumpay. And this video we will know the 17 most highly successful people who failed before succeeding. Mga taong nagtagumpay sa huli, ngunit sa una ay ranasan muna nilang mabigo o di magtagumpay at ang iba pa nga ay na-reject o di natanggap ng iba. At ang pinakauna dito ay si Sir James Dyson. Sir James Dyson is an English inventor, industrial designer, farmer and billionaire entrepreneur who founded Dyson Ltd. He is best known as the inventor of the dual cyclone bagless vacuum cleaner which works on the principle of cyclonic separation. Na sabi niya, you know that frustrating feeling when you don't get something on first attempt? Sabi niya, multiply by the 5,126 because that number of prototype Sir James Dyson went through over the course of 15 years. Piruin mo yan, mga 15 years daw bago niya nagawa ang isang tinatawag na best-selling bagless vacuum cleaner. Nagdala sa kanya ng net worth na $4.5 billion sa pamagitan ng prototype. Biruin mo, 5,126 na prototype sa loob ng 15 years bago siya nagtagumpay. Isipin natin yan. At kapag sinabing prototype, ibig sabihin na isang bagay na parang yun ang sinimulan o sample sa kanyang parang experiment mode with something is molded. Ibig sabihin parang isang experiment nga na trial and error bago magtagumpay, mag-success. At ang number 2 naman, walang ibang sikat na director ng pelikula na si Steven Spielberg. Steven Alan Spielberg is an American film director, producer and screenwriter, a figure of the new Hollywood era. He is the most commercially successful director of all time. Ang kanyang cinematic output na nagdala sa kanya ng $19 billion at naghatid sa kanya ng 3 Academy Awards. Ngunit ang master na ito ng blockbuster ay hindi natin alam ay na-reject siya ng 2 beses sa University of Southern California School of Cinematic Arts. Biruin mo yan. Ibig sabihin hindi siya natanggap. At maliban dito ay ang director na ito ay nagkaroon ng problema dahil meron siyang sakit na dyslexia na nagpahirap sa kanya para siya makapasok sa klase. At sinasabi niya na alam ba natin na meron lang tayong 2,000 linggo o 2,000 weeks na nalalabi sa ating buhay. At meron lang tayong 4,000 weeks sa buhay na nalalabi kung tayo ay nasa midlife na o kalagitnaan. So meron lang tayong about mga 2,000 na linggo ang natitira. Ito ay mababasa natin sa Book of 4,000 weeks. At ang pangatlo naman ay isa sa pinakakilalang henyo na si Sir Thomas Edison. Thomas Alva Edison was an American inventor and businessman. He developed many devices in fields such as electric power generation, mass communication,
sound recording, and motion pictures. Ngunit alam ba natin na isa sa pinaka most discouraging na pinaka nakakahiyang pananalita, pinakamatinding salita ng isang teacher para sa kanya, na sabi sa kanya, sinabihan siya ng kanyang teacher, sabi niya he was too stupid to learn anything, so napakabobo daw para matuto itong si Thomas Edison. Ngunit nagpatuloy siya sa 1,000 patents, kaya nasabi niya ang sinasabi na 99% perspiration, only 1% inspiration, nagiging 100 yun. So ang katunayan yan, hindi yan 100 kundi 1,000. So ang katunayan, hindi yan 100, yan ay 1,000 patents na nagawa niya. At isa na din ang invento siya, ang nagawa niya na phonograph at practical electric lamp. Ang kamatayan ng kanyang guro ang siyang nagligtas sa kanya sa kahihiyan dahil sa kanyang mga maling sinabi tungkol kay Thomas Edison. At siyempre, sa katandaan naman, namatay yung guro, kaya siyempre naligtas na siya dahil sa ngayon isa na siya sa tanyag at kilala si Thomas Edison. So yung mga incorrect na assessment ng kanyang guro ay malaking pagkakamali dahil nga sa nagawa nitong si Edison. At siyempre dahil yung katao ang nabago dahil sa kanyang mga nagawa na mga successful na siya sa isa pinakakilala at pinaka-successful na inventors sa buong buhay niya. At ang pang-apat naman ay walang iba kundi si Walt Disney. Elias Disney was an American animator, film producer and entrepreneur, a pioneer of the American animation industry. He introduced several developments in the production of cartoons. How can we imagine, paano natin ma-imagine ang ating pagiging bata? Walang tinatawag na Disney, yung mga cartoon character. At kung mayroong cartoon character man ngayon, yan ay mga ginaya na lang. Ngunit yan ay nagsimula, sabi nga, sa isang daga na si Mickey Mouse. Sabi niya dito. Ngunit alam ba natin na kung nakinig si Walt Disney sa kanyang unang editor, newspaper editor, na sabi sa kanya ng isang newspaper editor na he lacked imagination and had no good ideas. Ibig sabihin, walang imahinasyon ito na mabuti o walang magandang idea. So ayaw siya tinanggap. Ngunit, dito hindi ito sumuko si Walt na nagpatuloy siya sa paggawa ng mga na hanggang sa nagkaroon siya ng tinatawag na cultural icon na nagdadala sa kanyang apelido o pangalan na Walt Disney. Sa kanyang mga kabiguan, sabi dito, I think it's important to have a good hard failure when you're young. So mahalaga daw talaga ang pagkakaroon ng kabiguan habang bata pa. Sa pagiging bata, doon mo malalaman ang alerto ka sa kung ano mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, magiging matapang tayo sa pagharap ng mga hamon sa buhay, at kapag hindi tayo tumigil at tayo ay magpapatuloy. Kaya nga nasabi nitong si Walt Disney na alam niyo ba na ang bagay ay nagsimula sa isang daga, dahil yun ay tinutukoy niya sa kay Mickey Mouse. At ang panglima naman walang iba ay si Albert Einstein. Albert Einstein was a German-born theoretical physicist, widely acknowledged to be one of the greatest and most influential physicists of all time. Einstein is best known for developing the theory of relativity, but he also made important contributions to the development of the theory of quantum mechanics. Gusto mo bang magtagumpay, gawin mong inspirasyon si Albert Einstein? At pasasabi natin na ang pangalang Albert Einstein ay synonymous sa tinatawag na intelligence, dahil nga isa rin siya sa mga world's genius. Pero kahit hindi naman ito lagi nangyari sa kanyang buhay, alam ba natin na si Albert Einstein ng pagkabata niya ay hindi siya nagsimula kaagad makapagsalita hanggang sa ang kanyang edad ay 4 years old, at hindi siya kaagad nakapagbasa hanggang siya ay 7 years old. At siyempre masasabi natin siya isang mentally handicapped o yung mga masasabi natin ngayong PWDs. Kung sumuko siya at hindi siya nagpatuloy, hindi niya magagawa ang mga napaka-importanting theories na kanyang nagawa. At siya nga ay nagpatuloy at nanalo siya sa tinatawag na Nobel Prize na nagbago sa mundo sa approach sa physics. At ang pang-anim naman ay si J.K. Rowling. Joanne Rowling, also known by her pen name J.K. Rowling, is a British author and philanthropist. She wrote Harry Potter, a 7-volume children's fantasy series published from 1997 to 2007. Na ngunit hindi siya masasabing wizard sa una. J.K. Rowling ay isang broke, kumbaga isa siyang depressed na tao, divorsyada at isa siyang single mother. Ngunit nagpatuloy siya sa pagsusulat habang nag-aaral na napakahirap isipin. Sa una, na-reject din ang kanyang mga sinulat
hindi tinanggap ng kanyang publisher. Kahit yung kanyang pinakasikat sa buong mundo na sinulat na masasabi natin modern fairy tale na Harry Potter, ngunit alam naman natin kung gaano kasikat ito ngayon. Ngunit at isa na siya ngayon sa pinakamayaman sa buong mundo na babae, one of the richest woman in the world. Papakita na lang si Rowling sa kanyang mga unang mga kabiguan, rejection. Sabi niya, it is important, it is impossible to live without failing at something, unless you live cautiously, that you might as well not have lived at all, in which case you fell by default. At ang pampito naman ay walang iba ay ang dating presidente o pangulo ng United States na si Sir Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was an American lawyer and statesman who served as the 16th President of the United States from 1861 until his assassination in 1865. Na dumaan siya sa matinding pagsubok na o kabiguan o failures na matitindi, na sino ba naman ang pagkatapos ng giyera mula sa pagiging kapitan o mula sa pagiging captain at bumalik siya sa pagiging private. Alam naman natin ang pagiging private ay isa sa pinaka lowest military rank, na ang failure na ito ay nagpatuloy, ngunit patuloy siyang sa mga ibang negosyo. Nag-attempt siya, ngunit ganun din, hindi siya tumigil. Sa una, bigo siya sa mga ganitong pagipagsapalaran, ngunit hanggang sa makarating siya sa tinatawag na march into the political ring, kung saan siya ay naging isang presidente. Pero maantay siya ng mga kabiguan tungkol sa political office bago siya nakarating sa pagiging pangulo. Sabi niya, my great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. Ipin mo yan, maging kontento na tayo sa ating mga kabiguan. Yan ang kanyang pananaw na filosofiya na nagpaangat sa kanyang sarili at maaring inspirasyon din para sa ating lahat. At sino bang di nakakaalam na naging estudyante na nakakakilala ng kanyang speech sa kanyang oration na tinatawag na Gettysburg Address mula kay Pangulong Abraham Lincoln. 77 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty. We cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. At ang pang-anim naman ay walang iba si Oprah Winfrey. Oprah Gayle Winfrey, or simply Oprah, is an American talk show host, television producer, actress, author, and philanthropist. She is best known for her talk show, The Oprah Winfrey Show, broadcast from Chicago, which ran a national syndication for 25 years from 1986 to 2011. Siya isang billionaire na meron siyang sariling TV channel na mahilig siya sa pamimigay ng mga kotse sa mga nangangailangan sa kanyang mga programa. Ngunit alam ba natin na ang kanyang nakaraan, si Winfrey ay na-fired o natanggal mula sa kanyang TV show, sa kanyang television, sa kanyang trabaho sa television na bilang isang anchor sa Baltimore. Noong 2013, si Oprah ay nakikita sa kanya ang mga kanyang karanasan noong siya ay magtalumpati sa isang commencement speech sa Harvard. Sabi niya, there is no such thing as failure. Failure is just like trying to move us on another direction. So ang kabiguan pala ay isang panibagong galaw para sa panibagong direksyon. Sabi niya, ang pagtatatag o paggawa ng sariling TV channel ay sigurado na daan para hindi ka matanggal. Simple nga naman, sarili niyang programa yan. At ang susunod naman ay si Stephen King, na isang may akda ng aklat, na ang unang aklat niya ang tinatawag na Carrie. Stephen Edwin King is an American author of horror, supernatural fiction, suspense, crime, science fiction, and fantasy novels. Ngunit itong Carrie na may pamagat na Carrie ay na-reject o hindi natanggap ng mga publisher ng, biruin mo, umaabot ng 30 times o 30 beses na di tinanggap. Ngunit itong iconic na tagapag-kwento o storyteller ay hindi sumuko sa mga patuloy niya na pagpursigi at sa mga pakikiusap sa mga publisher. Ngunit sabi ng mga publisher, hindi sila interesado
ng anumang science fiction na aklat na ginagawa niya na tatat sa mga negatibong tinatawag na utopia. Dahil hindi naman ito mabibenta, so hindi tinanggap ang aklat na ito ni Sir Stephen King sa una, at sa kanyang kabiguan ay inisip niyang ito na lang ay ibasura at itapon niya sa trash can, sa basura. Ngunit mabuti naman at naiagaw ito at nailigtas ng kanyang asawa na siyang nakipag-usap na muli itong isubmit o resubmit, siyempre sa madaling salita, at naisubmit nga ito, na siya namang nagpatuloy at isang naging kilala siya sa karir na ito. Yun nga, at nagtagumpay. Pero meron din tayong makikita ang aral dito na mahalaga talaga ang isang supportive o sumusuportang asawa, dahil nga kung hindi ito ginawa ng asawa niya, maaring nagpatuloy ang kabiguang iyon at hindi nga siya hindi nakilala ang kanyang aklat. Ang susunod naman ay si Sir Vincent van Gogh. Si Sir Van Gogh ay isang kilalang pintor na kung saan narating niya ang $100 million ngayon, na ngunit sa kanyang buhay hindi man lang niya ito nakita. Van Gogh was a Dutch post-impressionist painter who posthumously became one of the most famous and influential figures in Western art history in a decade. He created about 2,100 artworks, including around 860 oil paintings, most of which date from the last 2 years of his life. Na ayon nga dito na si Vincent van Gogh ay nakapagbinta lang ng isang painting na tinawag na The Red Vineyard sa kanyang buhay, at ganun din pareho pa rin na sa kanyang hanggang bago siya mamatay. Unfortunately, ang mga gawa ni Vincent ay parang iba ang nakinabang. So others get to enjoy the financial spoils his lifetime toils. Ito'y kanyang pinaghirapan, ngunit dahil sa nakilala na, halos iba na rin ang nakinabang sa kanyang obra. Sabi nga na success is something the outcome of a whole string of failures. So ang tagumpay ay isang bagay na bunga ng buong tali ng mga kabiguan. At ang number 30 naman ay walang iba kundi si Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, or simply Elvis, is one of American singer and actor, regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century. Mga millennial, maraming hindi nakakakilala sa kanya, ngunit kung meron tayong mga sikat ngayon na sayaw at kanta, ay pattern lang ito sa mga dating mga singer. Ang mga step, binago-bago lang ng style, at ito ang kilala dati ng si rock and roll. Kilala sa rock and roll na si Sir Elvis Presley. Sabi niya, "You ain't going nowhere, son. You ought to go back to driving a truck." Ito ang mga salita na sinabi niya ni Elvis Presley pagkatapos niya mag-perform sa Grand Ole Opry, after which he was promptly fired. Tatanggal siya. Pushing up the case to the truck, Presley went on to become the biggest star with a legacy that endures. At mula sa pagiging truck driver ay naging isa siyang king of rock and roll, at nananatili ang kanyang titulo hanggang sa ngayon. Ang susunod ay si Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan, also known by the initial MJ, is an American businessman and former professional basketball player. His biography on the official NBA website states, "By acclamation, Michael Jordan is the greatest basketball player of all time." Na sabi dito, either he was part of the greatest high school roster of all the time. At ang kanyang coach ay mayroon siyang malaking mistake na ang pagkakat kay Michael Jordan mula sa pagiging high school basketball team. So inaalis siya sa team, ngunit alam naman natin ang kanyang 6 championship at 5 MVPs later na pagkatapos na naglaro siya. Si Jordan ay walang alinlangan na matatawag na the greatest basketball player of all time. At sabi niya, "I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost 300 games. On 26 occasions, I have been entrusted to take the game-winning shot, and I missed. I have failed over and over again in my life. That is why I succeed." At ang susunod ay si Charles Darwin. Charles Robert Darwin was an English naturalist, geologist, and biologist, best known for his contributions to evolutionary biology. His proposition that all species of life have descended from a common ancestor is now widely accepted and considered a fundamental concept in science. Sabi dito na, "The man credited by much of how we came to understand the world today." Kung bakit dati naunawaan ang mundo sa kung ano ngayon ang pagkaunawa. Bagamat napaka-controversial ang kanyang mga sinabi about sa science, na
mga about sa tinatawag na ang theory about sa evolution na napaka-kontrobersya, ngunit ganun pa man ay kilala siya bilang isa sa mga hinyo sa panahon ngayon. Ngunit kung ating aalamin ang kanyang pagiging estudyante, siya ay meron lang average IQ, sabi dito. Kaya nga iniwan niya ang kanyang career na medisina nung siya nag-aaral. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-aaral tungkol sa lifetime na study of nature at sa kalikasan hanggang sa yung sa origin of species na naging forever ito na nagbago sa daan sa isang katauhan ang anong pagtingin natin sa existence. Ngunit kahit hindi naman lahat ay naniniwala dito, lalo sa patuloy natin mga Kristiyano. Meron tayong iba-ibang pananaw o interpretasyon sa kanyang mga teorya, ngunit isa pa rin ang malinaw na dahil sa kanyang pagpupursige, na sabi nga dito siya ay meron lang siyang average IQ, ngunit nakilala siya bilang isang scholar at theorist. My first guest tonight created Seinfeld, and please welcome Jerry Seinfeld. Thank you. Thank you. That's it. It's on the truck. On the truck? Theodore Geisel has a special interest in the cat. He created it. Geisel is, after all, also known as Dr. Seuss. For the first time in his 60-year career, Geisel has decided to let someone mount a retrospective of his work. It's an honor to you. Yep. Certainly is. They say that lots and lots of people are going to come. They say lots. Gates dropped out of Harvard and closed his whaling business, Data. Soon after that, at the arrival of the public internet, Gates is said to have underestimated its influence and failed to keep Windows and Microsoft systems strategy at the forefront. Henry Say's success story. Born in Xiamen, China in November 1924, Henry Say was not born with silver spoon in his mouth, wanting to escape poverty. Henry followed his father to the Philippines only to experience a miserable youth in a foreign country. Say struggled hard living in a foreign country as an immigrant and had to learn the local language. Determined to become successful, he worked hard day and night to provide for his needs. Say started out with a small sari-sari store business that helped them in their day-to-day life. Say and his father lived in a small space until the fruits of their labor made them successful in the following years. However, when the Philippine economy collapsed in World War II, their store burned down that forced his father to go back to China. Henry Say stayed in the Philippines and built his own shoe business in Marikina. Na sabi dito sa final thoughts, the famous and highly successful people's crowning achievements stem from drive and determination as much as ability. Persistence and certitude are the difference between success and failure. So, if you want to succeed, don't be afraid to fail. Fail often, fail fast, and learn from our mistake. The more we fail, the closer we're getting to success. We hope this list of successful people who fail on their way to success has helped inspire us to strive more. At ito ay ayon sa kay Sebastian Kipman, isang entrepreneur and communication expert.